nagsuggest na ako kay Hanilet kasi bahay nila yan. Mga diehard Duterte supporters na nagbabantay 24 oras sa bahay ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinaalis ni Hanilet Avancenia ng ura-urada. Mga diehard Duterte supporters na pinaalis, galit na galit kay Hanilet. Bahay ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ibinebenta na ayon mismo sa common law wife ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia. Disclaimer: no copyright infringement intended. All photos and videos credit goes to the rightful owners. Photos and videos are for reaction video purposes only. Matatandaan nga natin na mula nang hulihin at dalhin sa Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ICC dahil di umano sa kasong crime against humanity, ay nagdagsaan ang mga diehard Duterte supporters sa ancestral house ng dating Pangulo kung saan sila nakatira ng kanyang common law wife na si Hanilet at ng kanilang anak na si Kitty, para di umano bantayan ang bahay ng dating Pangulo sa pangamba na i-raid ito ng mga kapulisan at ng mga sundalo at taniman ng mga ebidensya tulad ng matataas na kalibre ng mga baril at ng mga pangpasabog. 3 buwan mula ng bantayan ng ilang mga diehard Duterte supporters ang bahay ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng 24 oras, ay hindi nila inaasahan na bigla at pilit di umanong pagpapaalis sa kanila ng mismong kinakasama ng dating Pangulo na si Hanilet, na wala man lang daw malinaw na paliwanag ayon mismo sa mga diehard Duterte supporters na nagbabantay doon. Ayon sa babaeng ito na isa sa mga diehard Duterte supporters na nagbabantay sa bahay ng mga Duterte, ay sinabihan daw siya na hindi taos sa puso ang suporta nila sa dating Pangulo dahil tinanggal daw nila ang tarpaulin. Tanong naman ng babae kung maluwag din ba sa puso ang ginawa sa kanilang pagpapaalis ng ura-urada. Ano yun? Ingon sila, dili kinasing-kasing ang ato ang pagsuporta kang tatay kay gitanggal ang tarp. Oo. Sa ilahang gihimo, kinasing-kasing ba ang ilahang gihimo sa ato Dili man kinasing-kasing. Dagdag pa niya, ano ba ang tingin sa kanila? Mga squatters na ganito ang gagawin sa kanila? Pumunta daw sila para makipaglaban para sa dating Pangulo. Pero kung paalisin sila ay ganito na lamang? Tanong pa niya. Urada-urada, unsa man ta mga squatter dire? Tama. Kailangan naon atong pagsulod dinhi nilaban ta para kay tatay digong. Tapos pagpa-exit imo. Isa pa ay kinausap daw sila ni Hanilet noon para magbantay. May sulat pa di umano siya na hawak na hindi sila papaalisin sa lugar, at may mga video pa umano na nakikiusap si Hanilet at nagpapasalamat sa kanila. Pero sa kabila ng lahat ay ganito ang sasapitin nila. Ayon pa sa lalaki na nagvi-video, ay biglaan at hating gabi ang pagpapaalis sa kanila, at kahit service na sasakyan ay wala man lang daw inalok sa kanila para ihatid sila sa kani-kanilang lugar. Isa pa, gihangyo ta. Gigunitan pa nako ang liter ni Ma'am Hanilet. Nga dili mi pabyaon dinhi. Aside ana, napay mga video nga nangakuan dinhi. Napay mga video nga previous nga naghangyo ug nagpasalamat si Ma'am Hanilet. Nya karon ingon ana ang nahitabo. Pinakalit niya tapos din ani tungang gabi Grabe. Wa man guys service na pahatod bawat balay, no? So, ayon naman sa lalaking ito na isa sa mga diehard Duterte supporter volunteers na nagbantay sa bahay ng dating Pangulo, ay umiyak pa daw si Hanilet at nagpapasalamat sa kanilang sakripisyo sa pagbabantay sa bahay ng dating Pangulo. Pero nagulat na lamang sila ng agarang pagpapaalis sa kanila sa lugar ng 10 oras ng hating gabi.
Sana man lang daw ay nag-iwan muna ng tent para masilungan nila sa magdamag dahil wala silang masakyan pauwi sa kanilang lugar. Pero ayon daw kay Hanilet na ipadadampot sila sa pulis kung hindi sila aalis sa lugar. O, di ba? Yan himi dire, buwis buhay para kay Tatay Digong. Unya, gumikan po adto kay nag-ingon po si Ma'am Hanilet sa una, hilak-hilak siya nga, salamat sa inyong presensya nga naa mo, nagbantay mo. Unya karon gikalit lang mig papahawa. Oo, si Ma'am Ma'am Hanilet Hanilet mismo nag-ingon. Oo. Unya, ang usa ka tent unta dire pabilin pa kay, Para lang silungan unta na to, no? silungan. Kay, Para ugman lang tamang lakaw. Oo, Kaya unsa naman naman ron? kami sa buntag kay Alas wa na 12 na, masakyan. kung sa may sakyan na mo, unsa. Way masakyan. Manang naalang may diri karon. Tapos ipatawagan patag pulis kay ipadako. O kung di daw may mohawa, ipapulis pag yun mi. So, Amo mga kayo kung sige, nagkuhan og problema namo, service, no? nga volunteer man lang mi para kay Tatay Digong. Ilang araw mula nang paalisin ang mga diehard Duterte supporters na nagbabantay sa bahay ng dating Pangulo ay nagulantang na lang ang lahat nang kumalat ang balita na ibinibenta na ang ancestral house ng mga Duterte kung saan nakatira ang dating Pangulong Duterte kasama si Hanilet at anak nilang si Kitty. Ano nga ba ang rason kung bakit humantong sa pagbebenta ng bahay nila ng dating Pangulong Duterte? Ayon kay Hanilet Avancenia, and I quote, "Masakit sa dibdib ko every time I go inside. Ako na lang ang pumapasok dyan. May 4 na katulong pero walang amo. We abandoned it after what happened. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install CCTV even inside the bedroom." End of quote. Pero marami ang hindi naniniwala na ibinibenta ang bahay ng dating Pangulo at ito ay isang propaganda at gimmick lamang. Ayon nga sa ilang netizen ay, kunwari lang yan na for sale ang bahay kasi may hinala ang mga Duterte na ire-raid ang bahay at halugugin para maghanap ng mga ebidensya tulad ng mga baril. Nang sa ganon, hindi na pag-interesan ng mga pulis at sundalo kasi ang bahay iba na ang may-ari. Ganon. Ayon naman sa isang netizen ay nako, hindi ako naniniwala na ibebenta nila ang bahay. Taktika lamang yan ng mga Duterte, kunwari lang yan. Sabi naman ng isang netizen ay, bakit si Hanilet ang magdesisyon na ibenta ang bahay? Hindi naman sila kasal in the first place. It is not a conjugal property since buhay pa ang legal na asawa ni Digong at si Digong mismo at may mga legitimate na anak sila. Ang property na yan ay sa unang pamilya ni Digong at walang right si Hanilet dyan. Si Kitty meron pa, pero si Hanilet wala. Kaya hindi ako naniniwala na ibibenta ni Hanilet ang property. May patutsada naman si Attorney Jesus Falsis sa pangyayaring pagpapaalis ni Hanilet sa mga diehard Duterte supporters na nagbabantay sa bahay ng dating Pangulo at sa isyo ng pagbebenta ng bahay ng dating Pangulo. Ayon kay Attorney Jesus Falsis, and I quote, pinalayas ni Hanilet ang mga diehard Duterte supporters na nag-overnight at nagka-camp sa bahay ng Tatay Digong. Ang mahal kasi ng gastos para pakainin at mag-hire ng security gabi-gabi at araw-araw. Ngayon ang palusot ay ibebenta na kaya pinalayas ang mga supporters. Ang drama, naghihirap na daw si Tatay Digong and kailangan mag-raise ng funds. Huwag maniwala. Ang totoo, hindi na kasi matirhan ni Hanilet dahil nasa Hague na si Duterte. At puro mga DDS na lang lumalafang at palamunin sa bahay ni Tatay Digong. Pero kung totoo mang binibenta dahil kailangan ni Tatay Digong ng pera, edi okay, haha, magbenta pa si Hanilet dahil ilang taon pa sila magbabayad kay Kaufman dahil matagal pa makukulong si Duterte sa The Hague. Hashtag Duterte years in jail. Hashtag Duterte legacy. End of quote. Ayon naman kay Vice President Sara Duterte ay nagsuggest na daw siya kay Hanilet na wag nang ibenta ang bahay.
Bagkos buksan na lamang ito para sa publiko na gustong makita ang loob ng bahay at maibahagi kung paano ang buhay ng isang Rodrigo Duterte sa loob ng kanilang bahay ngayong wala na ang dating Pangulo at nasa Netherlands na at nakakulong. Nagsuggest na ako kay Hanilet kasi bahay nila yan. Sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao para nakikita nila kung saan ba kumain si Pangulong Duterte, saan siya natulog, ganon. Sabi ko, para ma-share namin yung buhay ni Pangulong Duterte. So yun. Nagpapasalamat ako at sinabi ko na buksan na sa mga tao para nakikita nila, pwede silang pumunta doon, pumasok doon, dito siya natulog, dito yung CR niya, dito siya kumain, para dahil wala na siya dito sa atin, makita man lang ng mga tao the way he lives his life dito sa Davao City. Sa kasalukuyan ay wala pang kumpirmasyon kung nabenta na nga ba ang bahay. Sabado, June 28, 2025 nang magpaskil sa gate ng ancestral house ng mga Duterte ng House for Sale. Kinabukasan, Linggo, June 29, 2025 ay wala na ang nakapaskil na house for sale. Kaya tanong ng karamihan ay kung ibinenta nga ba, naibenta nga ba, o bubuksan para sa publiko at gawing tourist spot bilang museum. Kayo, ano ang masasabi ninyo sa issue na ito? Share your thoughts by commenting below. Kaya subscribe na para ma-notify at ma-update ka sa mga susunod na mga videos. Salamat! Please like, share, subscribe, and hit the notification bell. Thank you!